Hello po guys, continuation po, part 8 po ng season 26, WWTH, to God be the glory po talaga. Guys, thank you so much po sa inyong lahat na makakakita ng content ko na to, na magtatry magtapos mula part 1 hanggang final part. Halo-halo po ulit itong content ko na to. Sana po talaga kahit papano makapagtawid po ako sa sino mang magtatapos ng bawat part ng content ko na to, ng mga ganito kong content, kahit anong content ko. Thank you so much po sa inyong lahat na nakakakita, na nakakapanood, na kahit papano tinatapos mula unang segundo hanggang dulong part. Sigad na po ang bahala sa ating lahat guys, sa lahat ng hinihingi natin sa Kanya, sa lahat ng pangangailangan natin, na patuloy-tuloy na ibinubuo sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kay buti po ng Panginoon sa ating lahat. Sana po, samot dalangin ko lang po talaga guys, makapagtawid ako sa inyo ng magbibigay booster, na magdadagdag pa po ng faith ng bawat isa sa atin, sa ating Creator at sa Kanyang bigatin Son. Sana po talaga guys, maging prepared tayo kahit papano. Meron tayong konting preparedness na inire-ready natin sa bawat araw, sa bawat dilat ng ating mga mata, na ano man ang mangyari, bumuhos man yung climax na sunod-sunod ng Great Tribulation. Kasi dalawang half po kasi yan na-review ko po sa Revelation din po, sa Daniel, sa Isaiah, na talagang yung computation pong lumalabas ngayon ng mga scholar, maaari pong 90% tama sila. Tama sila. Sabi nga po, para mas malalim nating maintindihan yung Revelation, yung Apokalipsis po, basahin din po natin ang Daniel. Medyo mahaba nga po Sana po kahit papano umpisahan na natin. Pag nilaya na natin, malalim po yan. Pero pag pinagtugma daw po natin yung Daniel at saka Revelation, mas lalalim po yung wisdom natin, yung pagkaunawa natin. Kasi masyado nga pong malalim yung nasa Revelation. Anyway, lahat naman po malalim Mula Old Testament hanggang New Testament. Hindi po talaga basta-basta maaarok ng kahit sinong matalinong tao. Napakamahiwaga po ng mga nakasulat dyan. So, talagang kailangan po natin ng wisdom, ng guidance, ng mga matutuwid na mga ngaral, way back pa, pati po yung mga matutuwid na mga ngaral ng generation natin ngayon. Guys, lagi ko pong inuulit-ulit, talagang ang faith po without good deeds ay patay. Kahit po i-research pa natin yan ng sabay-sabay, hindi po pwedeng faith lang talagang panghahawakan natin. Kailangan po may kaakibat na pagkaseryoso sa kung paano tayo nabubuhay. By word, by thoughts, by saying, lahat po yan, kailangan po sama-sama. Mula umpisa na tumalikod ka na, tumiwalag ka na sa mga kalikuan mo, hanggang sa nagbago ka na, hanggang sa huling-huling hininga mo, nagpatuloy-tuloy ka. Yung po yung parang magiging ticket po talaga ng isang human being para maging karapat-dapat po tayo sa ibibigay sa ating reward at salvation. Amen. Yan po yung pagkaintindi ko. Well, anyway, correct me if I'm wrong guys. Kung may mali man po sa mga naitatawid ko, kung may kulang-kulang man po, dagdagan nyo na lang po. Bali, i-research nyo na lang din po kung whatever mistake ang nasabi ko, o nasalita ko, o na-mention ko, pagpaumanhin nyo po yun. Kasi nobody is perfect, ever po talaga, nobody is perfect. Lahat po tayo ay prone to make mistakes. It's day of our life. So guys, sana nga po talaga kahit papano nakakapagbigay po ako ng maliit na life lesson and motivation sa sino mang nagtatapos ng content ko. Ang content ko po na to, halo-halo guys, motivation din po sa mga napanood kong documentary, na karamihan po ngayon guys, ayan naman po dilat na dilat, real talk po to. Dilat na dilat po tayong lahat, na napakabilis po ng technology ngayon, napakabait po ng gobyerno natin guys. Karamihan nga pong mga foreigner na nanggaling sa iba-ibang bansa, north, east, southwest, iba-ibang kontinente, iba-ibang bansa, Asian, European, Western yan. Kung saan-saan bansa po wini-welcome ng Pilipinas. Yung iba nga po dito na nag-a-apply na maging immigrant sila, na maging citizen ng Pilipinas. Kasi may kakaiba po sa Pilipinas guys. Ang Pilipinas po ay mahal ng ating Creator. Napakarami pong Kristiyano dito. Tsaka ang mga official po natin talagang kahit papano po masasabi ko pong 80 to 95% meron pong Diyos na kinatatakutan.
Kaya saludo po ako sa mga namamahala ng bansa natin. Kahit wala naman pong perpekto talaga eh. Lahat po kahit saan, may konting taliwas, may konting segue. Wala pong perpekto eh. Well, anyway, sana nga po lahat tayo, buong Pilipinas, talaga pong nandun na tayo sa motivation na papunta talaga sa ating creator. Kasi napakapangit pong mag-segue pa tayo, guys. Baka po tayo maaabutan ng huling segundo ng buhay natin na nasa gitna pa tayo ng kalikuan. Yan po paulit-ulit ko pong sinasabi, na po tayo, mag-cleanse na po, mag-purge na po tayo ng mag-purge hanggat kaya pa ng lakas natin, hanggang kaya pa ng enerhiyang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi napaka-limited po ng oras, guys. Ang Panginoon po mismo ang nagsabi na unless na hindi niya pabibilisin yung Great Tribulation, ay wala po siyang maaabutan. Ipinagmamalasakit po ng Panginoon. Paulit-ulit ko po yung binabanggit madalas, be steadfast in your faith. Kasi nandun na po tayo, wag na po nating hintayin magkasakit pa tayo ng maluba, ng cancer o kung ano man. Kasi sabi nga po, yung pong mga diseases ngayon na nangyayari sa mundo, siglo by siglo, pa-worse po ng pa-worse, padami po ng padami. Kasi nga po yan, kasama din po yan sa sinalita ng Panginoon. Dadami ang mga sakit. Dadami ang mga sakit na wala ng lunas. Magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng mga dilubyo, magkakaroon ng mga tsunami, floods, food shortages. Lahat po yan sign po yan ng tribulation. Yung pong first 3.5, pagpapaliwanag din po yan ng mga nagtatawid sa social media na talaga pong pinag-aralan nila, mga scholar po ng Holy Scripture, na ang itinatawid po nila, pax na pax din po. Napakarami pong dokumentary ngayon, ligaw na ligaw ka na lang kung hindi ka sumusubaybay. Kasi kagaya po nung lumalabas ngayon, mga alien, mga balibalitang alien, wag po tayong magpapadala basta-basta, kasi isa po yan sa gagamitin ng wicked, ng kumakalaban sa ating Panginoon. Marami po siyang galamay, guys. Napakarami po. Kailangan po talaga matibay na matibay po ang kapit natin dun sa itaas. Kasi pagka po tayo mahubay, maluwag ang kapit natin, ay madadala po tayo ng mga deception. Yung mga iba po nating nakikita, paparating na po yan ng paparating. Yung mga kung ano-anong mga, kumbaga saan, parang magic, parang illusion, parang mga HD. Yan po ay kagagawan po yan ng masama. Para po iligaw niya yung mga tao na hindi na maniwala na talagang mayroong isang Lord bigatin sa napaparating. Kapag ka po tayo nadala doon, wala po, maliligaw po tayo. Hindi po tayo mapapasama sa salvasyong ibubuhos ng ating Panginoon kapag ka po tayo hindi kumapit sa kanyang lingap, sa word of God niya, sa kanyang sinalita. Yun po ang panghawakan natin, guys. Yun po ang isabuhay natin ng isabuhay. Although hindi naman po talaga tayo perfect Marami pong pangyayari na hindi natin kayang ipaliwanag, na paparating na ng paparating, na parang paliwanag po ng paliwanag, pasikat po ng pasikat, na parang isang matinding sikat ng araw, na kapag ka po tayo talagi nakalihis dun sa daang papunta sa ating Panginoon, wala po. Hindi po tayo mapapasama dun sa ira-rapture, dun sa ililigtas at itatago ng Panginoon hanggang sa matapos ang tribulation. Kasi ang siste po, tatapusin po talaga yung first 3.5 plus another 3.5 bago po bumaba ang Panginoon. Ngayon, apan nangyayari po yung tribulation, may iaangat po. May mga chosen po na magiging warrior na talagang pipiliin ng ating Panginoon. Although kauna-unahan po talagang ira-rapture ng Panginoon yung mga bata, yung mga under sa care pa po ng mga ng mga elders. Yan po ang unang-unang talagang ililingapin ng ating Panginoon, yung mga children, kasi mga taong langit po lahat ng bata. So ang susunod pong gagawin ng Panginoon, yung magchuchusin na po, pipili na po siya apan dun sa powers yung tribulation, iaangat na po yung mga pipiliin niya. Pangarapin po natin yung guys, na tayo'y mapasama lahat doon. Huwag po nating pangarapin na maiwan tayo dito. Kasi ang second po na muling pagkabuhay, ayun na po yung may mga naiwang hindi nabuhay. Kasi uunahin po yung mga natutulog bago yung mga nabubuhay Yan po ang pagkakasunod-sunod. Kahit pa paano po, minimemorize ko na guys. Sana ganun din po ang gawin nyo. Lahat ng nakakapanood ng content ko, i-memorize nyo na rin po ang pagkakasunod-sunod. Kasi wag po nating gayahin yung nangyari nung panahon ni Noah, na ang daming taong naiwan na namatay. Sundan nyo pa po, patapos na po to. Thank you so much po sa inyong lahat. God bless us all po, and to God be the glory po. Amen.